Hey guys, Jerry here from Pinoy Car Talk sa Facebook, Instagram, and sa YouTube. So for our video for today, we are looking at the 2024 Honda HR-V in the Sport trim. So for the 2024 model year, merong tatlong available na trim level ang HR-V. Meron tayong LX, meron tayong Sport, and meron tayong EXL. So ang gagawin ko sa video na ito, po-point out ko lang yung mga bagay na magkaiba between the base model na LX tsaka itong mid-trim na Sport. And hopefully makatulong to sa pag-shopping nyo ng sasakyan, no? So just a quick reminder din pala, the models that I'm showing here are Canadian models. So this video is primarily for people na nakatira sa Canada. So the first thing that I'm gonna point out with regards to the 2024 HR-V is for the LX, Sport, tsaka EXL, pare-parehas lang sila na exterior design. So LED headlights, right, underneath the hood, still the same, 4-cylinder engine, 2.0 liter, 158 horsepower, right? So nothing has changed when it comes to that kasi kaka-redesign pa lang ng HR-V. Now, for the Sport trim, the first thing you're gonna notice is yung difference ng design sa kanyang rims kumpara sa LX. So on the 2024 Honda HR-V Sport, you're gonna get 17-inch aluminum alloy wheels na shark gray ang color scheme. Nakakabit na rin sa sasakyan ay isang set ng all-season tires. So lahat po ng HR-V mula sa factory, naka all-season tires na siya. So, nasa iyo na yun kung gusto mo siyang palitan ng winters or hindi. Now, the next difference naman between the LX at itong Sport is yung black side mirrors niya. So, sa LX, yung side mirrors is kakulay nung body ng sasakyan. Sa Sport, it's going to be black na ganito. And heated power mirrors din po siya. Para sa 2024 na model, meron tayong 6 na iba't ibang kulay na pwede nyo pagpilian. So meron tayong Lunar Silver Metallic, which is yung kulay na nakikita nyo ngayon. Meron ding Crystal Black Pearl, Modern Steel Metallic, Platinum White Pearl, Milano Red, and Urban Gray Pearl. So isang maliit na detalye, sa tatlong trim levels po ng 2024 Honda HR-V, itong Sport lang ang merong badging sa likod gaya niyan. Wala po sa LX and wala sa EXL. Lahat din po pala ng 2024 Honda HR-V, meron na siyang built-in remote starter. So hindi mo na kailangan magpalagay ng remote starter. It's gonna save you money, at least nandyan na. So manual liftgate lang po siya. Ayan po yung itsura ng space niya sa likuran. So definitely an improvement kumpara sa previous generation, no. So ayan yung extra storage ninyo. Tapos pag i-move mo pa, ayun yung tools para kinakailangan mo pag magpapalit ka ng flat na gulong. And then kapag tinaas mo yan lahat, nasa ilalim yung kanyang spare tire. So the next point of difference naman po sa Sport trim is yung interior niya. So sa LX, right, at saka sa Sport, parehas lang silang cloth. Pero dito sa Sport trim, kung mapapansin ninyo, meron siyang kulay orange na stitching na exclusive po para sa Sport trim. So dito gusto ko lang i-demonstrate sa inyo yung legroom, no. So pasok ako sa loob. So ako po ay 5'9", and kita nyo naman medyo masikip sa tuhod ko, no. So kung i-adjust mo ng konti yung upuan sa harapan, yung driver's seat, medyo okay naman siya. Now, here's the thing, right? If ang gagamit po ng sasakyan is a family of 5, tapos 3 yung uupo sa likod, masasuggest ko na mag-move na lang kayo into buying a CR-V or a bigger SUV. So, kahit na pwedeng 3 ang uupo sa likuran, masikip po. Kapag sabihin natin 3 adults or even 3 bata ang uupo sa likod, medyo masikip siya. Best suited for a family of 4. So, nasa Sport trim din po ang isang feature na napakasikat sa ating mga Pilipino, yung one-touch power moonroof with the tilt feature. So, yan po siya. So, kung gusto niyo ng sunroof, kailangan yung kumuha ng Sport or yung EXL na mas mataas na level. So last and not least, the main feature na wala ang LX na meron ang Sport is itong leather-wrapped heated steering wheel na you can turn on with a push of a button. Now, the biggest and most significant change sa 2024 Honda HR-V, and it's a change na, personally I feel dapat hindi nila ginawa, right? Which I can only attribute to the microchip shortage is sa 2024 HR-V Sport,
wala na siyang rear cross traffic alert, which you would normally find here pag nag-back up ka. And wala na rin siyang blind spot sensors, which you would normally find here. So there you have it, guys. Those are the main differences between yung 2024 Honda HR-V LX and itong 2024 Honda HR-V Sport. So given na the HR-V was only redesigned in 2023, it's still very early po sa kanyang product cycle para magkaroon ng any major or significant changes sa mismong produkto. And with that being said, guys, kung kayo po ay nakatira sa Canada, primarily sa Alberta, Saskatchewan, Manitoba, or British Columbia, e naghahanap po kayo ng inyong next Honda vehicle, mag-message lang po kayo sa akin sa Facebook and I'll help you out.